Sin that we cannot understand. Maminsan, naawanan, ipapanan niya ang Diyos. Maminsan, pagkata nga, Lord, magpapawang kami itinamnama. Yamang kami ako Diyos. Sika nga kanayon, ni palpalagip kada kami, malipat kataros kada kami ako Diyos. Lord, as ko naman kung iaganos, pero ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Salamat ang inyong Diyos. Yaman kami ako, nalitan na sasaw na ako Diyos. Sakbay pa'y mapasama iti amin, kadadang sika niti nang ligtas ako, naliti na sasaw. Ganyan manakabalin na unay ang ako Diyos, naliti na sasaw. So mga Lord, dito magsapa, tawatan mi ako Diyos, Lord, iti pamakawan, naliti na kurangan mi, iti pasulan mi, iti nagpindutan niya ako Diyos. Hallelujah. Iti napanpanunot mi. Iti na isawsawang mi Lord nga ang gusto. At idawat mi ako iti maminsan pa na panang pakawan mo kada kami. At ito yung nakaramidan mi. Dalusan na kami ako iti masantong nadaram. At iligod na kami ako Diyos. Iti ligodam. At iti pinatao mi Lord iti makita ako Diyos. Hallelujah. Iti righteousness ako na iso iti-required mo. Iti righteousness ni iso inimpahay mo kada kami ako Diyos. Hallelujah. Iti pinalintag ako Diyos. Iti kabibiyag ngayon kami naramid para kada kami. At Lord, imbalay mo ako Diyos na iti kadagsan mi. At Lord, hallelujah. Kada ito'y nga panahon na ako Diyos. Kada namay ako Diyos. Iti at sarilot-lot mi. Iti nga gundaway ako. Yaman kami ako Diyos na Lord, hindi nga we didn't suffer Lord the persecutions na naganap Panginoon sa dark ages para lang Lord ingatan ang inyong pangalan. At salamat din Panginoon dahil dinilagay niyo kami sa pagkakataong ito sa uling panahon na kung saan ay sa panahong ito ikaw ang siyang Lord kukuha sa amin at sasalubungin ka namin Lord. Hallelujah sa alapahan. Tulungan mong bawat isa sa amin Panginoon na siyang magpatuloy sa paglilingkod at Lord, ikaw ang patuloy na sumaamin Panginoon sa aming paglalakbay. Tulungan mo ang bawat isa sa amin Panginoon Diyos sa Lord mga panahong ito sa pagkakalam namin na nandito na lahat Panginoon. Hallelujah, karamdaman, kasakiman, lahat ng bagay Panginoon, ng kasamaan Panginoon, narito sa aming panahon. Sabalit salamat Lord dahil nandiyan ang iyong liwanag na siyang nagniningning sa amin at siyang aming tinatahak Panginoon at sinusundan. Hallelujah. At patuloy kami lumalakad Panginoon sa ulit panahon na ito na siyang aming danangin ay ikaw ang patuloy na mag-ingat at lumabay sa amin Panginoon sa araw ng pagdating.
And then Lord, sa aming mga kapatid na wala sa mga oras na ito, sa mga kadahilanan, Lord, ay aming pinapanalangin din naman na kayo ang siyang umabuti na sa kanila. And then Lord, sa aming kapatid na si Brother Raul, Panginoon, hallelujah, alam namin, Lord, na ikaw ang siyang, Lord, mayroon kang purpose sa lahat ng bagay. Ito ay isang, Lord, yung purpose upang magbalik loob sa iyo, Panginoon, ang kapatid na ito, ay dalangin namin, Lord, na ikaw ang gumabay at patuloy, Lord, na magantabay, Panginoon, sa aming kapatid na ito. At hindi, Lord, sa bawat isa sa amin na siyang makikinig ng iyong mga salita, ay patnubayan niyo kami, Panginoon, at bigyan niyo kami ng makalangit na kaunawaan upang sa gayon, Panginoon Diyos, ang salitang ito ay isang magliwanag din naman sa aming buhay at makita sa amin, Panginoon, ng sanlibutan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat marami kaming pagkukulang, marami kaming kamalian, marami kaming pagkakasala, Panginoon. At Lord, maghindapatin niyo kami muli, Lord, sa umagang ito at kayo ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Unay na wala kaming magagawa, Panginoon Diyos, kung wala ka sa amin. Kaya dalangin namin, Lord, na yung Espiritu Santo ang pumilos sa bawat isa sa amin. At ikaw ang mag-supply sa amin, Panginoon, ng sa mga inaasam na pagpapala sapagkat kami ay, Lord, uuhaw at magugutom, Lord, sa mga salita. At alam namin, Lord, na kung sino man ang tumawag sa iyong pangalan ay isang maliligtas, Panginoon. At Lord, tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, sa magang ito na maunawaan at Lord, i-absorb ang iyong mensahe sa magang ito. Diyan din ang iyong abang lingkod na siyang gagamitin, ating bibig, Lord, na siyang gagaluyan, Panginoon. Ang mga salitang ito ay kalinisin at marapatin, Panginoon, sa magang ito. Diyan din ang gawa ng kaaway ay aming sinasawata o nire-review, Panginoon, kung ano man ang kanyang plano ay hindi ito magtatagumpay. At ikaw ang Lord, magtagumpay sa amin. At Lord, hallelujah, alam namin na 2,000 years ago ay binigyan niyo na kami ng pagtatagumpay, Panginoon. We are overcomers, Lord, hallelujah, sa pamamagitan ng inyong pangalan. At Lord, muli aming pinagkakatiwala ang apat na sulok ng church na ito, Panginoon, ay nagpasakop at kayo ang siyang, Lord, mag-take control sa bawat isa sa amin. Hindi, Lord, ang aming mga kapatid sa iba't ibang bayo o sa iba't ibang lugar, sa bayang dagat, na siyang nagkaroon ng pagkakatipon, Panginoon, sa lalim ng Espiritu at katotohanan, ay nawa kayo rin naman, Panginoon Diyos, ang siyang tumatagpo din ng kanilang mga pangailangan. Gaya ng inyong Lord, pagkatagpo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, ay amin din ipinapanalangin ng aming mga kapatid sa iba't ibang lugar. Muli ang Diyos ay sa aming itinataas ang dakilang pangalan, ay balik, Lord, ang pagpuri at pasasalamat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Then ang tuwa tayo, ang kapsa. Acts chapter 4, ang gawa. Aramid. Acts chapter 4, saan natin sa verse 11. At nang kanilang mailagay sila sa gitna nila, ay sila ay tinanong na anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito. Na magkagayon si Pedro na puspos ng Espiritu Santo na sinasabi sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang tao may sakit, na kung sa anong paraan ay gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret na inyong ipinapo sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa pangulo. At sa kaninong mang iba ay walang kaligtasan,
sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang Diyos ang magdagdag ng mga salita niyan. Maraming na tayo magpapok. Kapatid. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the temple, ye rulers of the people, and elders of Israel, if we this day be examined of a good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, and it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom he crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set, and not of the builders, of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, mga kapatid, dito tayo sa nabanggit nitong si Apostol Pedro, mga kapatid, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong required na pangalan. At mga kapatid, mayroong ibinigay ang Diyos na instruction na kung saan ay sa papanong paraan ay magkakaroon ng tao ng tinatawag na kaligtasan. Okay, so ang Panginoon nawang magdagdag sa mga salita nito at gayon din sa ating bisita. Nawa ay ang Panginoon din ang siyang tumatagpo din naman sa atin, mga kapatid. At you are very much welcome sa ating church. At sana ay hindi yung lugar dahil hindi pa ito tapos, mga kapatid, kundi yung mensahe o yung salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Okay, so kung mapapansin natin, ganoon din ang ating Panginoon, mga kapatid, na siyang dati ay dahil sa mga miracles na ginawa ng Diyos ay marami ang sumunod sa Kanya. Subalit kung sinabi niya yung salita ng katotohanan, ay iniwan ng ating Panginoon. Actually, naging 13 na lang sila, including our Lord. So, sabi ng iba, na ika-13 daw ay malas. Sabi nila, si Judas daw yung ika-13. Pero ang totoo, mga kapatid, this makes sense na ang Panginoon tumawag ng 12 disipulo o ng apostol, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung 12, apostol talaga sila. Yung 13, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, hindi malas, mga kapatid, na ayon sa kaisipan lang ng tao. Okay, so, titignan natin na tinanong sila, mga kapatid, sabi dito ay, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Noon sa panahong ito, mga kapatid, they are always requiring, mga kapatid, they are always requiring an authorization. Okay, if you are not authorized, hanggang ngayon sa panahon natin, mga kapatid, meron tayong tinatawag na bylaws na siyang sinusunod. Okay? At ang hahanapin ng law na ito o nung batas na ito, mga kapatid, ay walang iba kundi yung authorization mo. Tara nga po, halimbawa, mga kapatid,
magkanta ka po ng salo-salo, mga kapatid, o tinatawag na gatherings sa panahon natin, sa pandemic, mga kapatid, siyempre, may mga pulis na pupunta dito at by what authorization mo ginaganap ito? Sinong nag-authorize sa iyo? So, I'm just trying to point to you, mga kapatid, na in every deed or lahat ng ginagawa, mayroong authority na siyang tinitignan ng tao. Gaya dito, hindi tayo pwedeng magkandak ng ganitong serbisyo o ng ganitong pagsamba sa Diyos kung hindi tayo authorize. Pwede tayong sawatahin o sitahin, mga kapatid, ng mga, bakit yung mga ibang churches naman, malalaki at meron silang mga tinatawag na Securities and Exchange Authorization, o yung tinatawag na nakarehistro yung kanilang church. So sa atin, mga kapatid, rehistrado din naman ang ating church. Bagaman ganito na hindi pa tapos, ay meron tayong tinatawag na affiliation or affiliated tayo sa church. Okay, so kung sino man ang sisita sa atin, meron tayong documents o yung tinatawag na mga papeles na pwede natin ipakita na tayo ay authorized by the law na mag-conduct ng ganitong gawain. And this thing, mga kapatid, in that time, sa panahon panahon na ito, na sila ay hinuli at dinakip. Mga kapatid, dinakip itong si Pedro at si Juan, dinakip sila dahil sa nagpagaling sila ng may sakit. So, isipin mo mabuti, bakit dapat pa nga parangalan nila yung taong ito dahil bakit nagpagaling ito ng mga may sakit. Pero sa gayong paraan ng mga tao at yung mga elders, mga kapatid, sa kanilang templo at ang kanilang mga saserdote, sila ay sumusunod sa kung ano ang iniutos ng kanilang mga elders sa church. Okay. So kaya tinanong nilang ang dalawang ito na si Pedro at si Juan, sabi nila, in what power? Sabi niya, and when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name we have done this? Sa atin, sa panahon natin, mga kapatid, do ang mga tao ay parang hindi na sila masyadong aware, mga kapatid, sa authority dahil sadyang matigas ang ulo ng mga tao, mga kapatid. Diba? Sabi nga wear your face mask at all time, sabi ng mga pulis. Meron naman nakikita sa sila din naman hindi nag-wear ng kanilang mga face mask. Diba? So, paano mo i-implement yung tinatawag na bylaws or yung regulation na ito kung ikaw mismo ay hindi mo kayang i-implement as a lawkeeper or tinatawag natin isang sumasampalataya. So, we must see and consider and also realize na once you accept or you receive Jesus Christ as your personal Savior, you are authorized, mga kapatid, to pray for the sick. Hindi mo na kailangan na tumawag pa ng mga doctorate degree ng mga pastor o yung mga tinatawag na mga bishops. Dahil in the first place, mga kapatid, sa Biblia, wala ka namang makikitang mataas sa kanilang lahat. The fivefold ministry, the prophets, the pastor, the evangelist, the teachers, the apostles, they are all equal. Walang mataas. Ang tanging mataas, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi natin, hindi natin tinuturo dito sa church na hindi ko kita ko ang pastor, ay akong nakakataas sa inyo lahat. Hindi, we are all just both fair, mga kapatid, dahil pare-parehas lang naman tayong tao. Pare-parehas lang naman tayong nagkakasala. Sinabi ng Romans, mga kapatid, Romans chapter 3, na lahat ng tao ay sinungaling. Amen. O sinong pakikinggan natin? Dahil, you see,
kahit batas mga kapatid na siyang nag-i-implement, even the lawmakers themselves, they are breaking the law that they are making. Diba? Kaya nga police chief, si Sinas mga kapatid ay gano'n na lang yung pangbabash nila sa kanya dahil siya mismo na siyang implementor dapat ay siya rin naman ang hindi tumupad. So in what power and what authority? Diba? Ikaw mismo, napapahiya ka mismo dahil kung tinanong ka ng tao, akala ko ba iglesia ka? Akala ko ba born again Christian ka? Akala ko ba sumasampalataya ka sa Diyos? So bakit ginagawa mo itong mga bagay na ito? Sabi ko nga nung ako ay young people, kasi at nagtrabaho ako sa Ilocos, mga kapatid, para akong sinampal na kaliwaan. Nung sinabi kong ako ay born again Christian. At sabi nung isang kliyente ko, mga kapatid, ay sabi niya, kung ikaw ay born again Christian, sir, bakit ginagawa mo yung mga bagay na ito? Halos namamula ako, mga kapatid, dun sa narinig ko. So when we say born again Christian, it is not a way of showing your religion. Okay, dahil maraming nagpro-profess na they are belonging to a religion. Sabi nila, membro naman ako ng ganitong church, pastor. Okay yan, mga kapatid. Hindi naman tayo sa church maliligtas eh. Tama? Sinabi ng Biblia, mga kapatid, sinabi dito, sa Acts chapter 4 verse 12, sabi niya, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ko sinasabi na dito lang ang kaligtasan. Hindi ko sinasabi na dito lang sa Jesus Christ Tabernacle, sa Barangay Kabalitukan, dito lang may kaligtasan. Hindi ko sinasabi yon. Pero sinabi dito, mga kapatid, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim o sa silong ng lupa na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Ano bang pangalan ang tinutukoy niya dito? Mga kapatid, sino bang pangalan? Dahil authority ang nagtatanong. You must do understand na kapag authority ang nagtanong, you must also show to this authority that you are already authorized to do this thing. Remember, mga kapatid, the highest post in the tabernacle, in the temple, in these days, are the, mga kapatid, ito yung mga tinatawag na mga Pariseyo at mga Saduseyo. At sila mismo nagtanong kay Pedro at kay Juan, ang mga taong ito, mga kapatid, ni isulat ang kanilang mga pangalan, hindi nila magawa dahil wala silang pinag-aralan. Pero sabi nila, you see, na itong dalawang ito, na they cannot sign their own names, ay gumawa ng ganitong kababalaghan. In what authority did you did this? Then sumagot si Pedro, sabi niya, okay, sa verse 8 ng Acts chapter 4, na magkagayon si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan, sabihin authority. Sila yung leader, mga kapatid, and elder, sabi niya, at mga matatanda. For you to know, sa bayang Israel, they consider the elders, mga kapatid, at yung mga leaders, mga kapatid, the highest authority in that city. And dito sa Luna, the highest authority na ipinagkaloob dito sa munisipyo ng Luna ay walang iba kundi ang municipal mayor. Okay? So dito, mga kapatid, these elders and mga kapatid, itong mga namumuno na ito, siyempre, ayaw nilang ma-bypass. Siguro alam naman natin yung word na bypass. Yung bypass na ito ay hindi mo i-consider yung tao at gumawa ka ng bagay na ikaw mismo ang siyang nagdesisyon. Okay, yan yung tinatawag natin bypassing. Imbes na gusto mo sanang ipaalam yung gagawin mo dahil
most especially dito sa church, kailangan mo munang ipaalam. Hindi yung sarili mo lang kaisipan, gagawin mo, sarili mo gusto gagawin mo. Kailangan mo ipagpaalam muna para malaman ng pangkalahatan. Mas maganda nga yun dahil pagka nalaman ng pangkalahatan at mabuti naman yung motibo at mabuti naman yung objektibo ng tao, matutulungan, sige, papanalangin pa natin na sana ay mag-success yung plano mo. Diba? So, ganun mga kapatid. Pag sinasabing authority, you must consider the authority. Mga kapatid. Now, balikan natin yung ugat nito mga kapatid. Dahil tinanong nga itong dalawang tao na ito Itong dalawang tao na to, let's say that they are just an ordinary man na siyang naglalakad lang. Actually, they are just coming into that city. At nung dumaan sila, mayroon silang nakitang may sakit na nanlilimos. At yung dalawang taong ito, nahabag sila, sabi ni Pedro, silver and gold I have none. Sabi niya, ginto at pilak wala ako, pero kung anong mayroon ako, ibibigay ko sa iyo. Siyempre yung tao, mga kapatid na nanlilimos, wala siyang ginto o pilak, pero kung anong meron siya, ibibigay niya, itinaas niya ngayon yung kanyang babae. Dahil siya nga ay nanlilimos. Pero mga kapatid, you see, nung sinabi nitong si Pedro na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tumayo ka at ikaw ay magaling na sa iyong karamdaman, itong taong ito ang sumunod. It is just more than silver and gold. Mga kapatid, mas mahalaga pa sa pera, mas mahalaga pa sa ginto, mas mahalaga pa sa pilak, mas mahalaga pa sa kung anong meron ka ngayon. Dahil sinabi ng Biblia na heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. It is not just you have a lot of possession. Mga kapatid, hindi porket marami kang ari-arian, marami kang kotse, bahay, o kahit ano pa man, lahat ng yan mawawala. Mga kapatid, kaya ang tao walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. We are all just sinners saved by grace and mercy. Amen. Now, let's see kung bakit mayroon silang karapatan na magpagaling. Let's see kung bakit mayroon silang karapatan na mangusap o magsalita ng patungkol ng kagalingan at ng kaligtasan ng tao. Amen. Now, let's see in Matthew 28. Dito sa Matthew 28, umpisahan natin sa verse 18 ng Book of Matthew, Matthew 28. Sabi niya, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me. When we say all, mga kapatid, walang disregarded. Lahat. Mga kapatid, lahat ng kapangyarihan, sabi niya, okay, ng kapamahalaan is given unto me in heaven and in earth. Bakit? Mga kapatid, bakit ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo ang kapamahalaan sa langit at sa lupa? Sino ba itong Kristo na ito? Dahil napaka-popular siguro, alam ng lahat ng tao kung sino si Jesus Christ. Tama? Pagtanungin mo ang mga Muslim, sabihin nila si Jesus Christ ay isang propeta. Pagsabihin mo o tanungin mo sa mga tao kung sino si Jesus Christ, siya ay Diyos. Sino nga ba si Jesus Christ? Mga kapatid. Okay. So, siyempre, huwag muna tayong mag-conclude kung hindi muna natin kilalanin kung sino nga ba itong tao ito. Sino nga ba itong ginawang absolute nitong si Pedro at ni Juan? Mga kapatid, dahil hindi ka naman pwedeng mag-recommend ng tao na kung sinong tao lang ang i-recommend mo. Dapat yung tao na ito ay mayroong kapamahalaan o yung tinatawag na authorized person. Yan? Para bang pumasok ka sa isang lugar, halimbawa, kung alam niyo yung dito sa may Holcim, dyan,
Diyan sa may part ng baknotan, pag pumasok ka dyan ng walang authorization, sisitahin ka ng mga gwardiya. Sabi nila, sinong nag-authorize sa'yo para pumasok dito? Ay, in-authorize ako ni Brother Tino, nakapitbahay namin. Gusto kong pumasok at pumasyal dyan. Sino yung taong yan? Hindi nila i-honor, mga kapatid. Now, Jesus Christ, sinabi niya na all power is given unto me in heaven and earth. At lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap at sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay sa akin. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay. Sabi niya na gawin ninyong halaga ng lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at sabi niya, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inuutos ko sa inyo. O, ibig sabihin, mga kapatid, authorization ito. Black and white ito na mayroong mong ipapakita na I am authorized to preach this gospel because of this scripture. Paano yan? Wala namang naka-address dyan na nakapangalan sa'yo. Nakakita na kayo authorization letter, mga kapatid? Sa school, mga kapatid, nakakita na ba kayo ng authorization letter? Halimbawa, wala yung parents mo at ang meron ka ay guardian or yung taong nagkukutok sa'yo in the absence of your present or your parents. Then, gusto ka nilang gumawa ng isang bagay, mga kapatid, halimbawa mayroon kang waiver, gusto nilang mapirmahan yon, yung waiver na yon, pero absent yung, wala yung parents mo kasi nasa ibang bansa sila. Paano yon? Doon na papasok ngayon yung tinatawag na authorization letter. Yung authorization letter ay pag-unlock o yung pagpayag mo sa isang tao na pwede siyang pumirma kahit wala ako. Okay? The same thing in the bank, mga kapatid, kasi actually you cannot withdraw or we cannot deposit without any authorization letter. So, importante ang authorization letter. So, paano tayo naging tinatawag na authorized person? Oo, meron tayong authorization letter. Paano tayo naging kabilang doon sa authorization letter na yun? Hindi naman naka-address sa pangalan mo. Okay. Sa Mark 16, mga kapatid, sa Mark 16, let's start in the verse 15. Okay. Marcos 16:15. And he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Amen? He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay, so ibig sabihin, magkakaroon ka ng tinatawag na authority kapag ikaw ay sasampalataya or yung maniniwala ka na siya ay namatay para sa iyo. Amen. Dahil, mga kapatid, kung wala kang pananampalataya, sabi ng Hebrews 11, verse 6, sabi niya, it is impossible to please Him. And I believe na lahat ng tao naniniwala na may Diyos. Right? Lahat ng tao naniniwala na may Diyos. Totoo. Dahil nung hindi pa dinalaw ng Kristyanismo, hindi pa nakarating ang Christianity dito sa Pilipinas, mga kapatid, ang tao, gusto niyang magbigay ng papuri sa Diyos, pero hindi niya alam sa anong paraan. Kaya ang ginagawa nila, sa harvest, sa bundok, mga kapatid, pag harvest, yung part of their harvest,
Mangindiso dalat tayo dayan nga, kasla datong dat kada diti, inaramat ti Apo nga, nagpalanto, nagsibog, nagiti, banag na inarami diti, inang kalikasan para dun sa kanin na yan. So, considering ang tao, mayroong tinatawag na pananampalataya. Sure to say, meron tayong tinatawag na built-in na pananampalataya. Isa sa tao yan. Yun nga lang, mga kapatid, sinabi dito sa, balikan natin, yung sa Hebrews 11. Hebrews 11, okay. Sa verse 1, of now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Okay? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan ang pananampalataya. Sabi niya dito, at kung walang pananampalataya sa verse 6 ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, tumutukoy sa Diyos, sa authority, mga kapatid, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Ayun naman pala eh. Kaya tayo lalapit sa Diyos dahil mayroon tayong tinatawag na adatik ko na tayo kakabatik. Amen? Kaya tayo lumalapit sa Diyos. Walang taong lumalapit sa Diyos, mga kapatid, na walang pananampalataya. Dahil imposible na malugod mo ang Diyos nang wala kang pananampalataya. At sabi niya dito, okay, sabi niya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga bagay o sa mga sa Kanya nagsisihanap. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nagre-reward sa taong naghahanap sa Diyos. Amen. Ang Diyos, ni Apo Diyos ti mangit itad iti supapa. Wenno ni Apo Diyos iti mangit itad iti bungguna. Na iti barua, di word nga bungguna namin, ti amok lang na yan, di may isang tao nga nagdakos, naikang iti bungguna ko, tapos kumano nagbuli ti may isang tao, pero di nga nangbuli ka, naikaglis nga datos. Bungguna! Kunak na eh. Di bungguna, hindi ko na tayo may kung na iti hindi ka mo no, sino ti making term DJ kung na nga good karma and bad karma. Na, if you done good, merong babalik sa yung mabuting karma, yung good karma na tinatawag. At you done evil, meron din gagawa sa iyo ng scripture yan, mga kapatid. Nilagyan lang nila ng tinatawag na karma. Pero ang totoo, sinabi ng Biblia, kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay sa rin gagawin sa iyo. See? Binigyan lang nila nung tinatawag na meaning or yung word of meaning, yung tinatawag na paggawa mo ng mabuti ay mayroong balik sa iyo. Paggawa mo ng masama ay mayroong balik sa iyo. Ganun. Kaya sabi ko nga, doon sa isang tao na kasharing ko, sabi ko, Pastor, gamin ka, kasi yung mga ninti kanayin niya, nagbaga na siya ng kanayin, tinagdakas. Nanangay. Pag ko naman, at mula ka gamin din na siya at pagsa. No, mga nadakas, din nga sa tanan takin nadakas. No, di ka, kung na iti Biblia, kung na nagaramid ka na siya, at kadagiti tao, nagaramid din ka dakas. Amen. Kakitaan ka, no, sino iti, sino iti ipasindayan niya po Diyos ko, no, panumpalan. This is the main thing, mga kapatid. We are authorized to do it because we have faith. Meron tayong tinatawag na pananampalataya. Yun nga lang, ang tao at this time, and these last days, sa panahon natin, sa huling panahon, ang tao ay confused kung saan nila i-address yung kanilang pananampalataya. At yung binasa natin ay isa sa mga confusion, mga kapatid, na hindi kayang ipaliwanag ng tao dahil ang akala nila, sabi dito, yung authorization letter ay naka-address. Sabi niya ay, yung authorization letter na binigay ng Diyos, sabi niya, okay, go ye therefore and teach all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So bago tayo makapasok doon sa authority, mga kapatid, God is requiring us to do something. Sino sa inyo may lisensyang mag-drive ng motor, ng tricycle, o ng kahit anong vehicle? Before you have that license, you must undergo examination. Right? Bago ka magkaroon ng lisensya, una, kuha ka muna ng mga clearances. Pangalawa, ngayon, advance ng ano ngayon, mga kapatid, kailangan mo ng mga permits, kailangan mo ng mga clearances, at kailangan mo ng tinatawag na, ano ba tawag doon, yung latest ngayon, papatupad ngayong August, yung tinatawag na dapat meron kang certificate na nag-undergone ka ng driving school. So those are requirements. Hindi ka magkakaroon ng license kung hindi ka mag-e-exam, hindi ka magkakaroon ng certificate of driving. Mga kapatid, wala kang tinatawag na medical, hindi ka magkakaroon yan. So, mayroong proseso, mga kapatid. Pagpasok mo sa authority, sa kaharian ng Panginoon, o dito sa tinatawag na pananampalatayang ito, mga kapatid, kailangan mo rin dumaan sa tinatawag na proseso. Not in just in instance na gusto mong maging born again Christian, pastor. Okay, hindi yung matin ka every Sunday, okay, hindi yung matin ka every Thursday. Mga kapatid, hindi yun ang dahilan. At hindi yun, mga kapatid, ang tamang requirements. Though kailangan natin umattend, pero ang tamang requirements, you must be baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Dito maraming na-confuse ngayon. Dahil sa mga ibang denomination, they literally baptize in the name of the Father, Son, and of the Holy Ghost. Tanong ko lang, mga kapatid, ang Father ba pangalan? Ang Son ba pangalan? It is an office. Mga kapatid, isang opisina ng tao. Kagaya ko, isa akong anak, at the same time, isa akong ama. Right? Okay, so, ibig sabihin, you can have these two offices at one person. Okay, dahil kung titignan at pag-aaralan natin, sinabi niya dito na baptizing them in the name. Okay, kung sinabing name, ibig sabihin singular. Isa lang. Kasi pag marami, sabihin natin names. Right? Sabi niya dito, literally, kung babasahin niyo, mga kapatid, sa 28:19 ng Book of Matthew, sabi niya, baptizing them in the name. Singular. Then, pagkatapos nun, sinabi niya yung mga offices, Father, Son, Holy Ghost. Ngayon, yung tao nalito kasi, akala ko ba, isa lang ang Diyos? Diba? The Ten Commandments, diba? Doon sa Exodus 20, sabi niya doon huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Isang Diyos lang. Pero bakit ngayon ang pagbabautis mo ay Father, Son, Holy Ghost? Tatlo, ibang Ama, ibang Anak, ibang Espiritu Santo. Mga kapatid, huwag tayo ma-confuse. Okay. So, tingnan natin kung sino nga ba itong Jesus Christ na ito na siyang nagbigay ng authorization sa tao. Now, in the book of Colossians, so, kumakin tayo, pangapsatan, narigat, DJ ngay, DJ ngay, basta kunada, budlatan. Without any reference, mga kapatid, mahirap yung ganun. Mga kapatid. Okay. Sa Colossians chapter 1. Okay. Umpisahan natin sa verse 8 ng Book of Colossians. Na siya rin naman sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu, dahil dito kami naman mula sa araw na aming narinig ito
ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo ay puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, you must know and understand, mga kapatid, kung anong ginagawa mo. Dahil mahirap yung gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Delikado yan, mga kapatid. Mahirap yung ganyan dahil pwede mong ikamatay. Halimbawa, gusto mong maging electrician pastor. Kahit kung wiringan na bay church yaw, hindi ang mamupur, ang ibang kuryente. Kaya inaramin mo, tagapagkakaya mo, kadya mo tigas-gastan. E di kwan, sinagin mo gano'n, kadamagaan mo rin na. You must know what you are doing. Amen. Pastor, kahit ko yung minumiti, kontra ti purgati bulati, tado bulati, kat inikanda kiti, dito, ikrani, inumot ka no. Kati dyan inumong gayang ka mga parabulati. Nya, you must understand and you must know what you are doing. Masapol nga maamuampay. Ang nga dyan nga palpalaran ka. Kung nanda ka, inumong ka nun dahil ininom mo mga dagaws. Di ba nga binasa, ano niya dahil nga ininom mo. Pwede mo kita. Sabi niya, you must know, you must have knowledge. Masapol nga magka-adda ka iti wisdom, knowledge, and understanding according sa 1 verse 9 ng Book of Colossians. And then, upang kayo'y magsinakad ng nararapat sa Panginoon para maging karapat-dapat sa buong ikalulugod niya at magsipag-bunga ang bawat magsipagbunga ang bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ayan ang nakakalungkot dahil napakaraming tao halos hindi na nila maalala ang Diyos. Paano sila magkakaroon ng kaalaman sa Diyos kung hindi nila inaalala ang Diyos? Mga kapatid, tuloy natin. Na kayo'y palakasin sa verse 11 ng Colossians chapter 1. Ng buong kapangyarihan, tingnan nyo, kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalhatian. Mula sa kanyang glorious power, mga kapatid. Sino? Si Jesus Christ. Sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi ng mana ng mga banal sa kaliwanagan. Na siyang, tingnan niyo mabuti, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa John chapter 3, mga kapatid, kung babalikan natin sa John chapter 3, ano ang kadiliman? Sabi niya sa John chapter 3, verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Then, sa verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. So require yung pananampalataya, mga kapatid. Pag hindi ka sumampalataya, sabi ng Biblia, hinatulan ka na ng Diyos. Pero pag sumampalataya ka, mga kapatid, sabi niya, ay hindi ka daw hahatulan ng ating Panginoon. And then, sa verse 19, ito ang kahatulan. Mayroon ang kahatulan. Sabi niya, ito ang kahatulan. Sa pagparito ng ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat, ano daw? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang kadiliman, mga kapatid, hindi kinasipngat, kat iso iti kinadakis na arami. Okay? So, for you to know, mga kapatid,
sa kadilimang ito, nagbigay ng liwanag ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi dito na kailangan mong sampalatayanan ng ating Panginoong Hesukristo para maalis ka doon sa tinatawag na kadiliman at ilipat ka doon sa tinatawag na kaliwanagan. Yung kaliwanagan, ito yung katuwiran ng Diyos. Yung pagsunod mo sa mabuti, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Okay? And then, ituloy natin dito sa Colossians chapter 1 ulit. Okay. Nakita natin na ang kaliwanagan ay paggawa ng mabuti. Dahil sa binigay ng Diyos ang kaliwanagan sa atin. Sa verse 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya pala. Okay? Si Jesus Christ ang siyang nagbigay sa atin ng karapatan. Dahil sa kanyang kamatayan, ay dinala niya tayo sa kaliwanagan na imbis na tayo ang mapunta at mahatulan. Okay? So, tingnan natin mabuti na ang ginawa ng Diyos, sabi niya, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sino? Si Kristo. Alam niyo ba, mga kapatid, maraming mga politiko at mga artista ang gumagawa ng mabuti. Iwala kayo? Yes! Dahil, mga kapatid, mga iba pa nga, nagpa-fundraising sila. We conducted a concert as a fundraising para sa mga tinatawag na mga orphans o mga sa orphanage at sa mga tinatawag na foundations. Kahit magbigay ka, mga kapatid, hindi mo pwedeng suklian. Mga kapatid, gusto ko lang i-emphasize ito. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi mo pwedeng burahin ang kasalanan sa paggawa mo ng mabuti. Example, may kasalanan ka sa nanay mo. Kasi, sabi ng nanay mo, pumasok ka sa school. Ikaw naman, hindi ka pumapasok sa school. Hindi alam ng nanay mo. Ngayon, umuwi ka sa bahay niyo. Ngayon, ang bait-bait mo. Nanay, sa taglaban. Naginaw ni nanay, sa kaginawan. Nung garayin ni nanay, sa kagarayin. And then, sumulat ang mga teachers mo sa magulang mo na basa ngayon ng nanay mo. To whom it may concern, Mr. So-and-so we would like to invite you to come in our school for some issues. Because your blank, your son, your daughter blank is involved in kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kinaimbag ikaramidam, nuha mo nga indawat, inumpisar nga nanay, halang nasubsub dito ka ba ako, nasubsub na i-diskilaan, nanay di balong ko, di gas-gastos ko, babanludong ko. Anya ko nanan ni nanang mo, baka bautin na ka, anya ma-disiplinary na ka. Apay, hindi pwedeng suklian ng mabuting gawa ang kasalanan, mga kapatid. The only way, mga kapatid, para mawala yung maawan yung basol mo, ikumpisar mo akin ni nanang mo. Nanang gagastin namin. Nagawid ka, nagkakarayan ni nanang mo, nanang. Gastin namin, napanag-i-jesmilaan ka, di nga susunod ni Gastoy, ni Maestra, di na kalungang Gastoy, no, hanak nga, kayo kaya ba jesmilaan? Di medyo, mas, tingnan niyo mabuti niya, numaangwan ni nanang mo, nga ni Jitis mo pa ito mag-ibagating kuha na, abugot ni nanang mo. Ngam no si ka mismo nga nagbasol, imbagang ni nanang mo, maawatan ng katang. You see? The same thing in this faith, in this belief. Hindi ka patatawarin ng Diyos sa mabuting gawa. Kahit milyon-milyon, kahit libo-libong milyon ang ibigay mo sa mga orphanage at tulungan mong mga mag-feeding program ka sa mga batang lahat ng mahihirap, kung hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, hindi ka patatawarin. Get it? Mga kapatid? Okay, tuloy natin. Sabi niya sa verse 13, na siyang nagligtas sa atin, hindi pa tayo ipinapanganak dito sa panahon ng mga Colossians na ito,
Sabi niya, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa atin sa kanyang o sa kaharian ng anak ng anak ng kanyang pag-ibig. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Kasi hindi ka pa ipinapanganak, nandyan na yung kapatawaran na ibinigay ng Diyos. Hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Hallelujah! Na sinong may ayaw pa niyan, mga kapatid? Ang hindi sumampalataya, hatulan. Ang sasampalataya, mga kapatid, papatawarin at bibigyan ng tinatawag na pagpapalain. So ipinapakita natin, mga kapatid, we are in the middle. Nandito tayo sa kalagitnaan. Nasa sa tao ang pagpipili. Mga kapatid, meron tayong kalayaan na pumili ng kung ano ang gusto natin. Tama ba yun? Yes. Ako gusto ko pineapple juice. Yung iba gusto nila orange juice. Diba? Ano bang pakialam nila sa gusto ko? Gusto ko nga eh. Diba? Meron tayong karapatan at kalayaang pumili. Ngayon, ipinapakita natin kung ano ang pipiliin mo. Multiple choice ngayon, begins examination. Is it A, magsisi? Is it B, hindi magsisisi? C, wala lang. Parang limpanan dito yung rumor dyan. Hindi, mga kapatid, gawin lahat. Nasa sa iyo pagpipili, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na, sabi ko kanina, hindi ko sinasabi na dito sa Jesus Christ Tabernacle ang kaligtasan. Hindi ko rin sinasabi na hindi porket hindi na kayo matin dito ay hindi na kayo maliligtas. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, ipinapakita ko sa inyo kung ano ang inyong pipiliin. Maging connected kayo sa Diyos o talagang totally hanyong lagdagi ko na niya ako sila. I mean, kung ano yung pinapakita mong gawa, ay yun yung pinapakita mong pinili mo eh, di ba? Kahit hindi ka magsalita, kung ano yung ginagawa mo, yun yung pinili mo. Merong minsan na narinig ako, sabi niya, gamin kuma, nung tuloy ko lang kuma di eskwela, iti, nakatulog po sa college, nakabiro ka kumati na siya tinatrabaho. Meron akong narinig na isang comment, sabi niya, kayaan mo siya, pinili niya yan eh. Diba? Right? Sabi nila, mga kapatid, sabi ng tao, laging nasa huli ang pagsisisi. Totoo ba yun? No, kung kailan nagsasuffer na yung tao, saka lang siya nagsisisi. Mga kapatid, kung kailan, wala na siyang choice kasi, ganito eh, more on our experience, maraming tao na malakas, makabiro, they have their free will to do their own will, halos hindi sila umaten ng church. Pero, nung nagkasakit na yung tao at hindi na makabangon, wala na siyang kundi inisip, mapunta sa church, tawagin si pastor, ipag-pray ni pastor, ganito. Bakit, mga kapatid? For him to realize na wala na siyang ibang malalapitan kundi ang Diyos. Ganun ang tao. Sabi nga ng isang pastor ang tao pag hindi na nakagapos or kung nakagapos na siya, saka lang niya naaalala ang Diyos o yung tao. Sa kanya lang maaalala ang Diyos kung nakagapos na siya. Nakagapos ng big strokes, paralisadong katawan, nakahiga na lang, bedridden na lang, saka na lang niya maaalala ang Diyos. Which is true. Sabi ng Biblia, mga kapatid, paglingkuran natin ang Diyos sa panahon ng ating kabataan. Sabi ng scripture, sabi niya doon, give
Praise the Lord with all of your life, with all of your soul, with all of your strength. Amen. Sabi ng Biblia yan. Kapatid. So sa atin, nasa sa atin yung pagpipili. Now, tuloy natin yung binabasa natin. Sinabi niya na nasa Kanya, siya ang kinaroroonan ng katubusan ng kasalanan. Nasa Kanya ang kapatawaran natin, mga kapatid. Siya ang nagligtas sa atin sa kadiliman. And then, sabi niya, sa verse 15, tingnan niyo mabuti, na siya, sa chapter 1 ng Colossians, verse 15, sabi niya, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sino? Si Jesus Christ. Then sabi niya, okay, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan at sa mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging ang luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan at ukol sa Kanya. So tingnan niyo mabuti kung anong kapangyarihan. Yung mga tao kanina, tinanong nila si Pedro at si Juan, sabi niya, sa anong pangalan at anong kapangyarihan ginagawa ninyo yan? Ngayon, nakita natin na yung kapangyarihan na ito, inauthorize tayo. Sinong nag-authorize natin? Sabi niya dito, ang panganay sa lahat ng nilalang. Lumalang ng langit, lumalang ng lupa, lahat ng nakikita nyo, siya ang lumalang. So, anong magagawa mo? Anong magagawa natin? Pasakop tayo kasi siya yung may-ari. Tama? Amen. Hindi tayo pwedeng mag-trespass. We are just trespassers o trespassers, mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-trespass kung ano anong mayroon tayo ngayon. Dahil lahat ng possession mo, galing lahat yan sa Diyos. Wala kang may pagmamalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Alam niyo ba na yung mga taong kumutya sa Diyos ay namatay? At pinatay na mga kapatid, namatay sila dahil sa pinutya nilang Diyos. Kilala niyo si John Lennon? Mga kapatid, si John Lennon ang lead vocals ng The Beatles. Sinabi niya sa interview, sabi niya, now we are more popular than Jesus Christ. Binaril si John Lennon, mga kapatid. See? At marami pang iba. Alam niyo ba yung Titanic? Alam niyo yung kaya naging famous ang Titanic because that is the most largest ship ever made in that time. At yung gumawa, sabi niya, walang magagawa kahit si Jesus Christ para palubugin ang barkong ito. Inutya ang Diyos. Ano nangyari, mga kapatid? Lumubog ang barko. Walang may pagmamalaki ang tao. Sabi ng Biblia, tayo ay galing sa alabok. Babalik tayo sa alabok dahil tayo ay galing lang sa alabok. Nabanggit ko dito nung nakaraan, ang tao gusto niyang lampasan ng Diyos. Tama? Sa mga wala, gusto niyo panoorin niyo, mga kapatid. Ha? Panoorin niyo doon sa YouTube, naka-upload yun. Kasi, ang tao gusto niyang lagpasan ang Diyos. Sa kanyang mga modern mga modern gadgets na kanyang na-invento, gusto niyang lagpasan ng Diyos. Nabanggit natin nung nakaraan na gusto niyang lagpasan ng Diyos dahil ang Diyos ay omnipresent. Pag sinabi nating word na omnipresent, kahit nasaan ka, nandun ang Diyos. Kahit anong ginagawa mo, wala nang nakakakita, nakikita ka ng Diyos. Ngayon, ang tao, nag-manufacture ng tinatawag na CCTV. Kahit wala yung may-ari, ang kabila man ni CCTV dito nga mo dagiti trabahan tiktat no makita man kung sino tiktat trabaho nga gusto gan di at trabaho nga adaklaan CCTV nandiyan. Ano yan, mga kapatid? Gusto nilang maging omnipresent. Kahit wala yung amo, nandiyan naman yung CCTV, alam niya kung anong ginagawa mo.
Sa atin, mas advance ang Panginoon kasi walang CCTV, pero alam niya ang ginagawa mo. Wala kang may tatago sa Diyos. Mga kapatid. Okay? Ano pa? Sabi rin natin nung nakaraan, ng tao ay nagpapagamit na sa tinatawag na AI. Alam niyo ba kung ano yung AI? Artificial Intelligence. Naging reliable na yung tao sa tinatawag na Artificial Intelligence. Sabi ko nga, yung tao naging mangmang na kasi umaasa na lang siya sa Artificial Intelligence. Sabi ko nga dito sa Artificial Intelligence, sa mobile phone na ito, kung gusto mong mahanap yung meaning, i-search mo lang sa dictionary, nandiyan na yan. Di ba? Imbes na ikamestudiin mo ano pa yung meaning ng ganito, ano ba yung spelling ng ganito, mga kapatid, pag hindi ka sigurado, kailangan mo ng Artificial Intelligence para makita mo kung ano yung right spelling, yung right grammar, at yung right meaning. Okay? Ito pa, experience ko din. Ang tao, nagiging mas reliable na sa calculator rather than sariling computation. Right? Is that right? Kasi ako, guilty niyan, mga kapatid. Meaning, naging advanced technology na tayo. At ang tao, nakalimot na, mga kapatid, na mayroon tayong tinatawag na sariling intelligence. Yung sariling intelligence na yan, yan yung sinasabi ng mga scientists na IQ. Alam niyo yung IQ? Mga kapatid, intelligence quality. At yung intelligence quality na yan, may rate yan. Saan mo makukuha yan? Siyempre, para masubok mo yung tao kung mataas yung kanyang IQ, pag-examine mo, bigyan mo ng mga tools para malaman mo kung siya nga ba ay mayroong tinatawag na mataas na IQ. Okay. So, mas matalino tayo, mga kapatid, kaysa sa AI. Huwag mong i-compare yung IQ mo sa AI. Dahil yung IQ mo is more, mga kapatid, dahil ikaw mayroong kang sariling kaisipan. You can decide, you can do what you want to do. Rather than AI, artificial intelligence, they are just asking for command. Ang AI, naghihintay ng command. Halimbawa, nagkaroon ng text ni Globe, i-reset na lang natin yun. You want to delete the message? Yes, delete. All message deleted. Commanding ang AI. So wag tayong magpagamit sa AI kasi pag yung intelligence, artificial intelligence ang gumamit sa'yo, mga kapatid, masisira ang ulo mo. Bakit? Marami nang namatay dyan. Nung nabalitaan niyo yung mga naabig sa Mobile Legends, mga kapatid na nagpupuyat, na naglalaro, na namatay sa tinatawag na cancer of the blood. Dahil hindi natutulog Maraming nagsaksakan dahil gaya gusto nilang ipaban na yung MLBB, Mobile Legends. Ewan ko. Gusto na nilang ipaban yan sa Pilipinas kasi maraming nagpapatayan. Maraming nagkakasakit. Maraming sumasama ang ugali dahil nagsasalita ng mga hindi maganda dahil sa laro yan. Nagiging masamang impluensya. Kapatid, see? Yan ang ginagawa ng artificial intelligence. Now, meron tayong IQ or yung intelligence quality. Nasa sa inyo yung pagpili. We're just showing to you, pinapakita natin kung alin bang pipiliin mo, yung tama ba o yung mali. Nasa sa iyo yan. Kaya kung mali yung pinili mo, pagdating ng araw, mga kapatid, hahatulan tayo ng Diyos. Okay?
Gaya ng nabasa natin, mga kapatid, dito sa John chapter 3, sabi niya, kung sinong sumampalataya, mga kapatid, siya ay hindi na hahatulan. Pero kung hindi ka sasampalataya, hahatulan ka ng Diyos. Now, this authority and power that God given to an individual, makapangyarihan na. Ulitin ko, itong authority na ito nang ibinigay, mga kapatid, ng Diyos sa tao, makapangyarihan. Ano ang anya iti pamalaglag mo, pastor? Sa Mark chapter 16. Mark chapter 16, verse 15. Sabi niya, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Karurusahan. 17, and this sign shall follow them that believe in my name. Okay? Involve ang pangalan. In my name they shall cast out devils. They shall speak new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So, then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Okay? Lay hands on the sick, they shall recover. Napatunayan natin yan, mga kapatid. Amen. Napatunayan din natin, yung testimony ni Sister Celia, yung naglilinis siya dyan sa taas, natuklaw ng ahas, hindi niya alam. Hindi siya na ano. Bakit? This sign shall follow them that believe. Amen. So, makapangyarihan nga. Dahil sabi ng ating Panginoon, all power in heaven and in earth was given into me. And then sabi ng mga tao na ito na nagtanong, sabi nila, in what power? Sabi niya, by what power or by what name ye have done this? Sabi ni Pedro, in the name of Jesus Christ. Sabi niya, whom you crucified in the cross. See? So, makapangyarihan. Hindi ito, mga kapatid, hindi ay ipagbagami lang, hindi ito superstitious belief. Totoo ito. Mga kapatid. Totoo ito. May gift dito si Brother Andrew na naginip. Sabi niya, before na mangyari, na naginip siya, sabi niya, mayroong mga sundalo na pumunta dito sa bahay namin. Sabi niya, siguro it's a month ago, mayroong mga pulis na pumunta din sa bahay namin. Totoo. Amen. So, ibig sabihin, God has a power to show things to come. Amen. Kung ikaw ay sasampalataya. Okay. So, sabi niya dito, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Si Jesus Christ lang, mga kapatid, ang kaligtasan. Paano, pastor, yung mga churches na nagsasabi na sila daw ang kaligtasan? Encounter ako niyan eh. Kasi dati akong iglesia ni Cristo, mga kapatid. Now, sinasabi namin noon na kami daw ang kaligtasan. Yung grupo namin, pag hindi ka sumama sa grupo namin, sa iglesia, hindi ka maliligtas. Ngayon, nung parang marami kasi akong tanong, mga kapatid, unti-unting nasasagot dahil sa kababasa ko ng Biblia at karirinig ko rin ng pangangaral. Sinabi ng ating Panginoon sa John 14:6. Sabi niya, sa John 14:6, sabi niya, may nagtanong sa kanya, si Thomas. Sabi niya, Lord, we know now whither thou goest and how we know the way. Sabi ng ating Panginoon, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me.
Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Now, tanungin kita, sino ang sinungaling? Yung taong nagsasabi na sila daw ang kaligtasan, o si Jesus Christ na nagsasabi na siya ang daan, at siyang buhay, at siyang kaligtasan? Sinong nagsisinungaling? Kasi sinabi ng Biblia sa Romans chapter 3 na lahat ng tao nagkasala at sinungaling. So, mga kapatid, ipinapatunay lang yan na hindi tayo dapat umasa doon sa IQ ng tao. Though we have our intelligence quality, we have a free moral agency, meron tayong kailangan pumili, mga kapatid, still, ang authorization pa rin, yung salita ng Diyos pa rin, ito pa rin ang ating dapat sundin. Walang iba. Hindi sabi ni Pastor, kasi si Pastor magkakasala din. Mga kapatid. Every time we commit sin, and if we repent, sabi ni Pablo dun sa Acts 2, sa Acts chapter 2, verse 38, sabi niya, marami kasing mga tao na nagtanong. Sabi niya, okay, sa verse 30, umpisahan natin sa Acts chapter 2, verse 30. Therefore, being a prophet and knowing that God has sworn with an oath to him that the fruit of his loins, according to the flesh, we would raise up Christ to sit on his throne. He, saying this, spoke, or he saying this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither in flesh did see corruption. This Jesus had God raised up, therefore we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had shed forth this which ye now see and hear. Ye now see and hear, for David is not ascended into the heavens, but he saith himself, the Lord saith unto my Lord, sit thou on my right hand, until I make thy foes thy footstool. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus. Amen. Whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were freaked. Sabi niya, in their heart. Nasaktan ang kanilang puso. And said unto Peter and unto the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Sabi niya, nasaktan ang kanilang puso dahil doon sa kanilang narinig. Sabi niya na si Jesus Christ na inyong ipinako. Sabi niya, at nang narinig na nila ito ay nasaktan ang kanilang puso. Sinabi kay Pedro at sa mga ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? They are all subject. Nagkasala sila sa crucifixion ni Jesus Christ. At sa akin, wala pa si Jesus Christ. We are all subject of that crucifixion. Dahil sa iyong kasalanan, napako si Kristo. Amen. Then sabi niya, ito yung kasagutan para mawala, mga kapatid, yung kasalanan, yung tinatawag na grounds na yon para hindi ka dalhin sa paghatol. Itong sinabi ni Pedro. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismong bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Gaya ng sinabi ng Panginoon, go ye into the world and preach the gospel to every creature and baptizing them in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi niya dito. The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Pero sinabi ni Pedro, sabi niya, okay, mangagsisi kayo at mangbautismong bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 28:19 ay naunawaan ni Pedro
Ang ginawa niya, nagbautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tinatawag na requirement, mga kapatid. So, hindi ka makakapasok sa kaharian kung hindi ka mababautismuhan sa pangalan ng Panginoon. And else, kung hindi ka magsisi at mabautismuhan, mga kapatid, kahit gano'n ka pa kasipag na magbasa ng Biblia, kahit gano'n ka pa kasipag na pumunta sa kapilya, kung hindi ka nagsisi at nabautismuhan, walang kabuluhan ng lahat ng ginagawa. Ang sinasabi natin dito, mga kapatid, requirement ng Diyos na magpabautismo. Pag nabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoon, and then doon ka patatawarin sa iyong mga kasalanan. Hindi, we are not just recording names. Mga kapatid, pag nabautismuhan ka, okay, sasama natin yan sa database natin na ito ay membro natin. Yay! Hindi. Or we are going to monitor your presence even from the beginning na, ito ay absent sa church, ikisan yan. Hindi ka maliligtas. Bakit absent ka sa church? Hindi yan ang way of salvation. Ang way of salvation is committing yourself to God. Amen. Repenting your sin and committing yourself to Him. Yun ang kaligtasan. Mga kapatid, sabi ko nga, ang commitment, you see, ang committal, mga kapatid, kailangan mayroong loyalty and sincerity. Kaya sa atin, mga kapatid, na bago lang na nakinig ng salita ng Diyos, hindi lang basta tayo nangangaral ng salita. Ipinapangaral natin yung instruction ng Diyos sa tao. Parang, nung atati makanji bagyo, hindi naman nga palubos na mapanji bagyo si mapanjay. Unang step, punta ka sa police station. Pangalawang step, tanungin mo ang mga requirements sa police station. Pangalawa, bibigyan ka ng mga pulis ng certificate to travel. Health certificate to travel na kailangan pirmado ng municipal physician. Papirmahan mo yun ang dadalhin mo. Kasi pag ngayon pumunta ka sa Baguio, pagdating mo sa Baguio, pauuwiin ka pag wala kang dalang certificate. Now, I'm not saying na kapag tayo ay nabautismuhan, ay binigyan tayo ng certificate at yun ang ipapakita natin kay Pedro. Yun nasa isip ng tao eh. Nasa panghaton na tayo, as na-graduation nga, nagkagam ka nga, di ngay diploma, nga di cotton, cotton pupil band, na naka-roll, nagtamo tayo diploma, i-ayawat na kanya may jay. Hindi yun, mga kapatid. Yung parang nabasa ko dun sa Facebook na dati tao, yung trono ng Panginoon, tapos tinanong ng tao na yon, Panginoon, nakasulat ba ang pangalan ko sa Lamb's Book of Life para makapasok sa langit? Pedro, kitang manjilistaan. Bikinita daw ako, wanto yung nagan na. Wah! Ito na di tao. You see? Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, may maliligtas. Always do remember, mga kapatid, it is your personal relation with God. Okay? Para sa atin, may talang ating pangalan doon sa Lamb's Book of Life, yung sa mga maliligtas. Hindi yun sa pag-attend lang ng church. O hindi lang yun sa gano'ng kakasipag pag nandiyan si pastor. Hindi yun. Mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, magsumipag tayo sa pamumuhay ng salita ng ating Panginoon. Whether nandiyan si pastor or whether wala dyan si pastor, mga kapatid, ang Panginoon alam kung ano ang ating ginagawa. Hindi natin matatago sa Diyos yan. At sa atin, in what authority we are doing this in the name of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Tapos sabi na dito sa Acts chapter 1,
Umpisa natin sa verse 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Hindi para sa inyo na malaman. Pero, sabi niya, datapwat tatanggapan ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi. Sabi niya, mga saksi ko sa Jerusalem at sa bagong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ito yung totoong witness. Ito yung totoong Jehovah Witness. Mga kapatid, tayo yung magiging saksi sa Panginoon, hindi lang mga kapatid dito, kundi hanggang sa katapusan. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Yung kapangyarihan na yan na ibibigay ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nalawag, kakapsat, in what power you are doing this? We are doing this in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil sinabi ng Romans chapter 10, mga kapatid, verse 13, sabi niya, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga liligtas, sabi niya. For whosoever shall call upon the name of the Lord, they shall be saved. So, what shall we do? We must call upon the name of the Lord. What shall we do? We must repent of our sin and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. So, sa 1 John 1:9, sabi niya dito, if you confess your sin, sabi niya, 1 John, First John 1:9. Sabi niya, if we confess our sins, yung kumpisan mo, di basol mo, kung na nito, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pag sinabing all, lahat ng hindi magandang gawa, patatawarin ka ng Diyos. Sabi niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Sabi natin, lahat ng tao makasalanan. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, papatawarin niya ang ating kasalanan sa paghingi natin ng tawad sa bautismo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, at sa pagkukonfess ng ating kasalanan, doon tayo patatawarin ng ating Panginoon. Sa sana, maliwanag sa atin mga kapatid, na ang pananampalatayang ito ay tawagin lang kayong born again, okay na. Hindi yun. Alam nyo ba na ang born again ay hindi religion? Alam nyo ba mga kapatid? Ang born again ay, mga kapatid, ang born again ay process. Proseso dayta, iti pan na kay anak manan, nakapsat iti spirito. Kapsat nayanak tayo, kung na John chapter 3, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa spirito at sa tubig, mga kapatid, yun ang dapat na gawin natin. Amen. So, sana, mga kapatid, ay naging magpapala sa atin na kasi gayam, Pastor Gayam, handa nga maawagan nga born again. Di born again, hang relihiyon. Di born again, may isa nga pamayan. Nakamsat. Okay? So, masana malinaw sa atin na ang born again ay hindi grupo, sekta at relihiyon. Ang born again, mga kapatid, ang pagkasilang na magmuli sa Panginoon, ito ay ang proseso mo para papunta doon sa kaligtasan. Kasi nang kanawag muli sa pagbabautismo, sabi niya doon sa Book of Romans, sa kanyang kamatayan, ating inaalala siya sa paglubog sa tubig. At sa kanyang pag-ahon, sa iyong pag-ahon, ay ipinapakita natin, sabi niya, na ang kanyang pagkabuhay na magmuli, yung resurrection, mga kapatid,
na siyang bunga ng ating kaligtasan ay yung pagbabautismo, paglubog, kamatayan ng ating dating pagkatao, at nung pag-ahon natin, tayo ay naging bagong nilalang kay Kristo. Dahil sa pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. So yun ang ibig sabihin, mga kapatid, ng born again. So, ano yung religion nyo ngayon nga pastor? Noon kayo nga born again. Kami po ang mga mananampalataya sa huling panahon or end time believers. Mga dagiti namati itinaudi nga panahon. Namati tiyan niya, namati iti sao ni Apo Diyos. Mga kapatid, parang yung mga Latter-day Saints din, yung mga Mormons, they are claiming that they are living in the last days. Mga kapatid, ma-share ko lang kasi may nakashare nga itong isang Amerikano na kiniklaim din nila na sila ay nasa huling panahon. Kaya nga, Jesus Christ, the Latter-day Saints. Sa atin, end-time message believers. So, sabi ko, sir, kung huling panahon tayo, hindi naniniwala ka sa propeta. Yes, we believe in prophets. And if you believe in the prophets, sir, who did ordain the prophets for you? Ako na lang. Our associates and Libitingay the doctor the Libitingay bishops the Indian Church. No. Ang nag-ordain, it is God Himself who is ordaining the prophets in every ages. You can read that in Revelation chapter 3. Revelation chapter 1, chapter 2, and chapter 3. God ordained the prophets in His foreknowledge in every church ages. And we are living in the last days. And as we are living in the last days, God gave us a prophet. And that prophet gone away and he left his message. And sabihin mo lang mga kapatid sa inyo na ang mensahe sa huling panahon na ito ay wala na sa propeta, kundi ibinigay na ito. I'm speaking to you, Jesus Christ Tabernacle Church members. Ang mensahe na yan ay ibinigay na sa nobya ng Diyos, which is the end time believers. Sa Apocalypse 22 o sa Revelation 22, okay? Ito, bago tayo magtapos, mga kapatid. Sa verse 6, at sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita ang kanyang mga alipin, ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. At narito, ako'y madaling pumarito, mapalad, tingnan nyo, mapalad ang tumutupad ng mga salita, tulad ng aklat na ito, speaking the Bible itself. Okay? Akong si Juan, na nakarinig at nakita ko ang mga bagay na ito na ng aking narinig at nakita. At napakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa ko alipin at iyong mga kapatid na mga propeta. At ang mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Amen? Sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakpan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon, malapit na ang katapusan o yung tinatawag na end of days. And then, sabi niya, ang liko ay magpapakaliko at ang marumi ay magpapakarumi pa at ang matuwid ay magmapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal. Sabihin mo, masama ang gawain mo, pasama ka ng pasama, ng pasama ka ng pasama, ng pasama. Kung mabuti ang gawain mo, pabuti ka ng pabuti, ng pabuti ka ng pabuti, ng pabuti. Amen. Yan ang sabi dito. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Sabi natin kanina, gumawa ka ng mabuti, mayroon kang agad ibumbunan. Diba? Good karma.
Pag gumawa ka ng masama, mayroon ka ring bad karma. Kaya sabi niya dito, mapalad ang nakikinig, ang bumabasa at gumagawa ng mga sulat o mga hula na nakasulat sa mga aklat na ito. Meaning, mga kapatid, kailangan nating tumupad hindi sa kautusan ni Pastor, kundi tumupad sa kasulatan na sinabi ng ating Panginoon as He giving us the authority, amen, to use and to live as the Lord gave us the life, mga kapatid, na siyang ating ipapamuhay. So sa huling panahon, mga kapatid, okay, sa huling panahon, sabi ng Biblia, magpapakasama pang tao. Which is true. Ang tao hindi natakot sa Diyos ngayon.